Malakas na tumilapon palayo sina Tanggayen at Auhay. Subalit bago pa man sila marahas na bumagsak sa lupa, agad na ginamit ni Auhay ang kanyang telekinesis upang palutangin ang kanyang sarili pati na rin si Tanggayen. Bahagya namang napangiti si Su Hong, kahit papaano kasi ay napadugo ng dalawa ang kanyang kamao. Medyo may ibubuga rin pala ang mga ito. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Tanggayen na sa kabila ng pinagsamang buong lakas nilang dalawa, ilang patak lamang ng dugo ang naging resulta nito kay Su Hong. Nagtataka tuloy si Tanggayen kung ito na ba ang tinatawag nitong malakas, at kung ganoon, gaano pa kaya kalakas si Su Hong? Siya na ba ang pinakamalakas sa lahat? Nagulat si Auhay nang muling magpasiklab ng matinding enerhiya si Tanggayen habang pilit na humihiling na ipagpatuloy ang kanilang pagtutulungan upang tuluyang pabagsakin si Su Hong. Subalit bago pa man sila makakilos, gulat na gulat si Auhay nang biglang lumitaw si Su Hong sa mismong likuran ni Tanggayen. Gamit ang kanyang sariling telekinesis, hinayla ni Su Hong si Tanggayen papalapit sa kanya. Habang hawak ito, malamig niyang sinabi na tikman nito ang pakiramdam ng kanyang telekinetic grip. Mabilis na nag-ipon si Su Hong ng matinding enerhiya ng kidlat sa kanyang kamao at inilunsad ang kanyang thunder palm diretso sa likod ni Tanggayen, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit habang tumatalsak ng napakalayo. Pagkatapos noon, agad na binalingan ni Su Hong si Auhay. Habang sinisigawan ito, sinabi niyang oras na para tikman naman nito ang kanyang kamao. Agad siyang naglunsad ng napakalakas na suntok, ngunit mabilis itong hinaranggan ni Auhay gamit ang kanyang telekinetic shield. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Su Hong na halos magkapantay lamang ang antas ng kanilang espiritual at telekinetikong kapangyarihan. Subalit dahil sa napakalakas na pisikal na lakas ni Su Hong, nagawa niya pa ring mabasag ang depensa ni Auhay. Tuluyang nakalusot ang kanyang suntok at direktang tumama sa sikmuran ni Auhay, dahilan upang malakas din itong mapalipad. Kasunod nito, kapwa bumagsak sa lupa sina Auhay at Tanggayen na parehong wala ng malay. Nang makita iyon ni Gulele, tuluyan siyang natulala. Doon niya napagtanto kung bakit ganito na lamang ang paghanga ng kanyang ate kay Su Hong, sobra kasi talaga ang lakas nito na kayang daminahan pati ang mga nasa mataas na antas ng tier 3. Dahil dito, hindi pinalampas ni Gulele ang pagkakataon na asarin ang kanyang ate. Sinabi niyang kaya pala gustong-gusto nitong magsuot ng itim na medyas, sapagkat ang username ni Su Hong sa virtual world ay tungkol pala sa pagkahilig sa itim na medyas at mahahabang binti. Namula sa inis at hiya ang kanyang ate na si Gu Wanwan, kaya't agad niya itong pinagsabihan na huwag magsalita ng kung ano-ano. Subalit narinig yun ng ibang mga estudyante. Agad nilang naisip na si Su Hong pala ang misteryosong fighter na may kakaibang username sa virtual world na nagtala ng 8 sunod-sunod na panalo. Dahil dito, inisip ng lahat na sadyang nagsuot ng itim na medyas si Gu Wanwan upang mapasaya si Su Hong. Nang marinig iyon ni Gu Wanwan, agad niyang hinabol ang dalawang estudyante upang patahimikin sila. Ngunit habang tumatakbo ang dalawa, lalo pa nila siyang inasar. Bigla namang sumigaw ng malakas si Gulele habang tinatawag si Su Hong. Ipinangangalandakan na paborito talagang magsuot ng itim na medyas ng kanyang ate at matagal na pala itong pinapansin ni Su Hong. Dahil sa narinig, gulat na gulat ang mga estudyante at napag-isipang tila may lihim na relasyon ang dalawa. Nang marinig ito ni Gu Wanwan at Su Hong, galit silang sabay na napasigaw upang patahimikin ang lahat at iginiit na walang anumang namamagitan sa kanila. Subalit sa halip na matakot, lalo pang natuwa ang mga estudyante dahil sa kaparehong reaksyon ng dalawa. Dahil dito, lalo pang nag-uumapoy sa galit sina Gu Wanwan at Su Hong. Sabay silang sumugod sa mga estudyante habang nagsisisigaw na kailangang magbayad ng sinumang magpapakalat ng tsismis. Subalit sa halip na matakot, lalo pang natuwa ang mga estudyante. Habang tumatakbo palayo, patuloy pa rin nilang tinutukso sina Su Hong at Gu Wanwan. Ngunit nang maabyutan at simulan silang bugbugin ng dalawa, nagsisigaw na ang mga ito habang nagmamakaawa at humihingi ng tawad. Dito na natarant si Gulele nang mapagtantong tila napasobra ang kanyang panunukso. Matapos bugbugin ng dalawa ang mga estudyante, galit na galit nilang binalingan si Gulele. Sinigawan at pinagsabihan siya ng dalawa na kasalanan niya ang lahat dahil sa mga pinagsasasabi niya. Dahil sa takot, agad na tumakbo palayo si Gulele habang isinisigaw na mali nga ang kanyang nasabi,
Pero bagay na bagay pa rin daw talaga ang dalawa. Dahil dito, lalo pang nag-alimpuyo sa galit sina Su-hong at Gu Wanwan at patuloy siyang hinabol. Hindi nagtagal, nang tuluyan siyang maabyutan ni Su-hong, hinarap siya nito sa harap ng lahat ng mga estudyante. Puno ng bukol ang ulo ni Gulele habang pilit na ipinapaliwanag sa lahat na nagbibiro lamang siya kanina. Inamin niyang wala talagang namamagitan sa kanyang ate at kay Su-hong, at baka nagkamali lang silang lahat sa pagkakaintindi. Ngunit ayaw pa ring maniwala ng mga estudyante, para sa kanila, ang pagpapaliwanag na iyon ay isa lamang pagtatakip na nagpapatunay na totoo ang kanilang hinala. Sinabi pa ng mga ito na huwag na silang magpaliwanag dahil nauunawaan na nila ang lahat. Dahil dito, lalong nena si Su-hong kay Gulele at tinanong kung ano ba talaga ang ipinapaliwanag nito. Pinatingin ni Su-hong kay Gulele ang mukha ng mga estudyante, kung saan wala man lang ni isa ang naniniwala sa mga sinasabi nito. Dahil doon, napabuntong hininga na lamang sina Su-hong at Gu Wanwan. Sinabi nilang dahil umabot na sa ganito ang tsismis, wala na silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang huling paraan. Sumang-ayon din si Gu Wanwan na iyon na nga lang ang tanging paraan. Kasunod nito, sabay na pinakawalan ng dalawa ang kanilang nakatatakot na presensya. Sa isang malamig na boses, sinabi nilang bubugbugin nila ang lahat hanggang sa wala ng manggahas na magpakalat ng tsismis. Hindi nga nagtagal at nagkaroon ng matinding kaguluhan sa paligid. Nagsimulang magreklamo at humingi ng saklolo ang mga estudyante, habang ang iba ay napipilitang humingi ng tulong sa prinsipal. Samantala, sa loob ng opisina ng prinsipal habang nag-eensayo si Grandmaster Li Chengdao, pumasok si Director Wang Yang upang iulat ang kaguluhang idinulot ni Su-hong at Gu Wanwan. Iniulat nito na nasakop ng dalawa ang karapatang tumira sa unang 10 vilya. Bukod pa rito, naaga din nila ang mahigit 80 townhouse at mahigit 300 pribadong kwarto sa buong campus. Sa halip na magalit, natuwa pa si Li Chengdao sa kanyang narinig. Para sa kanya, magandang leksyon ito. Hayaan daw nilang magtayo na lamang ng mga tolde sa kakahuyan sa silangan ang mga estudyanteng nawalan ng kwarto, upang matutong mahirapan ang mga batang nasanay sa marangyang buhay. Subalit idinagdag ni Director Wang Yang na pinapaupahan pala ni Su-hong sa napakataas na presyo ang lahat ng nasakop nitong dormitoryo. Gulat na gulat si Li Chengdao, lalo na nang sabihin ng direktor na kumita ang binata ng mahigit 10 milyong puntos sa loob lamang ng isang gabi. Dahil dito, lalo pang natuwa si Li Chengdao at sinabing talagang may pambihirang talento si Su-hong sa pagninegosyo. Napakamot na lamang sa ulo si Director Wang Yang at itinanong kung iyon nga ba talaga ang dapat pagtuunan ng pansin sa nangyari. Nagtanong din si Li Chengdao ukol sa 2 dalaga mula sa pamilyang Gu. Sumagot ang direktor na si Gu Lele ay isinabot ng kanyang ate sa pasukan ng vilya bilang parusa, habang si Gu Wanwan naman ay kasalukuyang hinahamon si Su-hong sa isang opisyal na laban sa harap ng vilya. Inamin ni Li Chengdao na magaling din ang panganay ng pamilyang Gu, ngunit isang halimaw si Su-hong. Itinanong niya sa direktor kung ilang galaw ang kakayanin ni Gu Wanwan kapag ginamit ng dalawa ang kanilang buong lakas. Sumagot si Director Wang Yang na nagkaharap na ang dalawa noon sa virtual world, pantay sila sa unang 10 galaw, ngunit kalaunan ay nagwagi pa rin si Su-hong. Nang marinig iyon, itinanong ni Li Chengdao kung sigurado ba silang ginamit na ni Su-hong ang buong lakas nito noong mga oras na iyon, na ikinagulat ni Director Wang Yang. Nagtaka ang direktor kung ibig sabihin ba nito ay hindi pa rin ipinapakita ni Su-hong ang kanyang buong lakas. Seryosong inamin ni Li Chengdao na siya mismo ang palihim na nakiusap kay Gu Wanwan na hamanin si Su-hong sa totoong mundo upang makita niya ang tunay nitong kakayahan. Samantala, nagsimula na ang paghaharap ng dalawa sa harap ng vilya. Dinarayo at pinapalibutan sila ng napakaraming estudyante na nagtutulakan upang makapanood, sapagkat ito ang tapatan ng rank 1 at rank 2. Habang nakasabit si Gulele sa harap ng vilya, todo cheer naman ito para sa kanyang ate. Sinabi ni Gu Wanwan kay Su-hong na alam niyang mas malakas ito, ngunit gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Nakiusap siyang ibuhos nito ang buong lakas sapagkat ibubuhos din niya ang sa kanya. Matapos magliwanag ang kanyang mga mata, agad siyang nagpakawala ng matatalim na blade energy patungo kay Su-hong. Agad namang pumayag si Su-hong sa kahilingan ni Gu Wanwan, dahil marami rin namang gustong umupa sa Villa No. 2 nito sa mataas na presyo, pagbibigyan niya ito.
Sa halip na umatras, direktang sinalubong ni Su Hong ang mga atake gamit ang kanyang nagliliwanag na sibat.